Grabe, tignan nyo. Yung visibility. Biniyaan tayo ni Lord ng napakagandang view ngayon. May shortcut dito pababa, doon sa sikat na street na punong-puno ng pagkainan. Nakakahingal talaga. Tignan nyo guys. Oh, kung gaano kaganda, ka-spacious yung ating room. Medyo crowded po yung pagdating natin ngayon. Opo, ayun. Ayan na siya mga... natin ilaw. Diba? Atake. Ipa-ilaw-ilaw tayo. Hello guys. Hi! Guys, tignan nyo. 14 degrees Celsius. Hello guys! I'm back again with another vlog! At ngayon po, andito na po tayo sa last leg ng ating 55-day Asia Travel Series. And we're here! We're back dito sa Vietnam! And currently, andito ngayon tayo sa Noi Pai International Airport. Dahil kakaland lang natin from Delhi. So, ayan, nakuha na natin yung maleta natin and super smooth ng experience. Pero, meron akong sasabihin sa inyo na bago because ngayon lang to nag-take effect noong April 15, 2026 and by ngayong araw is April 18. So, ika 3 days na siya. So, ngayon po, kapag kayo ay papasok dito sa Vietnam, kinakailangan nyo pong sagutan online yung pre-arrival card nila, okay? So yun, para siyang e-travel sa atin sa Pilipinas and napakadali lang niya. Actually, ang user-friendly din ng website. Ilalagay ko yung website dito sa screen para makita nyo. So super easy lang. And on top of that, ito po yung mga travel requirements na kailangan nyo ding malaman pagka kayo ay turista, okay? Pag turista kayo at manggagaling kayo sa Metro Manila, na doon kayo dadaan sa NAIA, na immigration, or kahit kung meron bang direct flight sa Cebu, hindi ko alam or what. Pero ito po ang kailangan. Number 1, syempre kailangan ay yung passport nyo ay valid at least 6 months. Next is dapat po meron kayong round trip airplane tickets. Next is confirmed hotel booking. Next is soft copy ng itinerary nyo, kahit sa mga notes lang ganyan. Tapos syempre dapat tapos nyo din yung e-travel natin sa Pilipinas. So basically, yan po usually yung lagi kong ina-advise because pagka kunyari natanong kayo sa immigration, saan kayo pupunta? Vietnam po. Ano gagawin nyo doon? Papakita nyo lang yung itinerary, tapos yung mga ganap nyo, ganyan. And pwede ding supporting documents yung na-book nyo sa mga ibang third-party applications na activities like Klook, Agoda, Booking.com, and so on. Okay? So, for today's video, andito tayo ngayon sa Noi Bai because dito tayo pipick upin ng bus natin which is G8. So, tulad doon sa previous nating Sapa Travel Series is, guys, sabi ko okay, magiging returning customer tayo kasi nagustuhan natin yung serbisyo niya. So, if ever you want to book this, ilalagay ko dito yung screenshot ng kanyang page. Ayan. So, G8 siya sa Klook. Ayan yung sa Klook. At kung gusto niyo naman Agoda. Kung gusto niyo naman ng trip.com, ayan naman siya, yung screenshot. Okay? So, pwede niyo siya i-book doon sa dalawang platform na yon and bahala kayo kung anong mas magugustuhan nyo dyan. And kasi parang feeling ko, gusto ko yung G8 because of ang ganda nung design ng interior. O, di ba? Interior na gustuhan, Ivan. Oo. So, dapat po kasi originally, kung napanood niyo yung previous episode, originally ito ay India leg natin. So, nag-extend tayo sa Sapa. So, meron tayong mga iba't ibang pupuntahan kasi guys, malamig din doon. So, ang gagawin natin, i-explore natin yung mga hindi natin na-explore before. So, dati, if I'm not mistaken, parang 4 days lang tayo sa Sapa. So, ngayon, panirabi ang haba naman. Ngayon, parang 10 days naman. Ang haba ngayon, pero madami tayong gagawin. And syempre, isisingit na din natin ng relaxation part dyan. Kasi syempre, kailangan din natin mag-rest at some point. Chill-chill, kakain-kain lang ng mga Vietnamese skiwers, ganyan, and so on. So, yun po ang gagawin natin doon. But for now, since kararating lang natin dito, tayo po ay magpunta na muna sa arrivals hall area at mag-withdraw ng pera. Kasi wala pa tayong cash, opo. Ayan, o diba? Labas na tayo ngayon sa security check and baggage belt area. So, pumunta tayo ngayon sa withdrawhan ng pera muna. Medyo crowded po yung pagdating natin ngayon. Opo, ayun. Ang daming mga nagpipick upan. So, dito guys, sa side na to, left side, check this one. Dito kayo mag-withdraw, mas maganda ang rate sa Agribank.
Okay? May Agribank dyan at may BIDV. Pero if ever, ito ang priority nyo, itong Agribank. Plus, kung gusto niyo naman ng mga SIM cards, meron din dito. Ayan. Ayan naman yung mga SIM cards. Pero tayo po, ang maire-recommend ko sa inyo is kumuha kayo ng eSIM Saklok. So ayan, bumili tayo ng eSIM Saklok. Good for 10 days to. 1,084 pesos siya. Okay? So in total kasi, ang total days of stay natin dito sa Vietnam is 21 days in total. And for your info po, ang bawat Filipino o kapag ka Philippine passport holder kayo, dito po sa Vietnam, up to 21 days lang din visa free. So basically, sinagad natin talaga siya. Kasi dito sa trip na to, ang ating target is syempre Sapa, Hanoi, Da Nang, Hoi An, Phuoc, and Ho Chi Minh. Yan yung pinaka-target natin. Kaya if ever kung gusto niyo ng eSIM, is yung link ilalagay ko sa description. Pero kung gusto niyo naman mag-walk-in kayo, na dito kayo bibili, ito po yun sa side na to. Okay? Okay, let's withdraw na. Withdraw? Ayan, sa Agribank. Okay, mag-withdraw na tayo ngayon guys dito sa Agribank. Gamit natin ang ating GCash card. Ayan siya. So, itong bangko na to ang maganda. So, English. And yung PIN. So, cash withdrawal tayo. Savings account. So, maximum amount na pwede nyo i-withdraw is 5 million. Okay, sige, 5 million yung ating i-withdraw. Dapat 10,000 worth lang eh. Ayan, 5 million in total. Yes. Yes. Ganun lang kadali. Tapos may charge siya na 220,000 VND. Okay. Ayan. So, kunin na natin yung card natin. And lalabas na dito yung cash. Ayan na siya. O, diba? At least. Bali ito yung ating pocket money for now muna. Then pag naubos, mag-withdraw na lang tayo. Actually, dapat 4 million lang yung i-withdraw natin. Pero, I have decided na isagad na natin ng 5 million because 21 days naman tayo dito, and also para masulit natin yung 220,000 VND na charge, na service charge. And nakakatuwa, ngayon lang tayo nag-withdraw na hindi magkakamukha yung pera na lumabas. So meron 500,000, may 200,000, may 50,000 na lumabas, and 100,000. And dito sa Vietnam, pagka nandito kayo instantly, if you earn Philippine peso na money, milyonaryo kayo dito. Bali, ayan guys, para may reference kayo, yung 5 million VND is 11,863 pesos yung halaga niya sa atin na bumawas sa GCash card. Actually guys, medyo matagal pa yung iintayin natin kasi 12:30 pa lang dito and 13:45 yung pinook natin na Sapa na bus. I mean bus going to Sapa. And alam nyo, pro tip ko lang sa inyo, kung sakali pupunta kayo dito at ganitong klaseng atake yung gagawin nyo, kapag ka, kunyari, ang land nyo from Manila going dito sa Noybay International Airport, kunyari, ang land nyo dito is 9 o'clock, ang kunin nyo na Sapa bus, magdagdag kayo ng 3 hours or 4 hours at least. Kasi, alam nyo naman, yung mga ibang mga low-cost carriers atin, and hindi lang naman low-cost carrier, yung mga ibang airlines din, nadidelay sila ng mga 30 minutes, yung iba 1 hour, para sure magbigay kayo ng pataan para hindi kayo maiwan at magdoble-doble ng bayad. Kung ganito naman kayong kaaga, meron kayo ditong pwedeng tambayan. So, pwede kayo ditong kumain sa Banh Mi Kep. If ever, kung gusto nyo kumain agad ng mga pho, banh mi, ano pa ba yung mga ino-offer nyo dito? Pho Bo Vien. Ayan. Alam nyo, namimiss ko na itry natin is buncha. Buncha actually. Kasi mas gusto ko personally buncha kaysa sa pho. Mas bias natin yun. Nakalabas na tayo sa mismong airport. So ngayon, pupunta ngayon tayo sa Column 1 dito sa Terminal 2 na Arrivals Hall area. So para malaman nyo lang yung mga columns, ganito yon. Ito yung mga numbers. So ibig sabihin yan, column 11 pa yan. So doon tayo sa pinakadulo. Bali left side siya. Yan, gawin lang tayo doon sa dulo. Na, nakita na natin yung column 1. Tanananan! That one! Guys, so 1:20 pa lang, dumating na yung pinaka-staff ng G8 dito. Hindi ko alam kung sino yung iniintay pa namin, baka meron pang mga dadating. So, ang gagawin lang is papakita nyo lang sa kanya yung mismong resibo or yung parang pinaka-ticket nyo na ibibigay sa inyo sa WhatsApp
kapag ka nag-book kayo. Kasi kapag ka nag-book kayo sa trip.com and even sa Klook, is may message kayo ng tour operator, ibibigay sa inyo yung pinaka-ticket. Ilalagay ko dito yung picture ng pinaka-ticket para may guide kayo. Then, pagka nakakita kayo ng ganito, ayan, naka-uniform na ganyan, is ipakita nyo lang, sabihin nyo, ayun, ganyan nyo lang yung ticket, then makikita na niya. Okay, 1:34, pagpupunta na tayo ngayon sa bus, dumating na lahat ng kasama natin. Ganito na pala ngayon yung setup, guys. Before kasi, yung mismong bus nagpupunta na doon sa harapan. So ngayon ay dadalhin tayo sa mismong parking lot. Ito? Hindi ito. Okay. Kasi alam nyo, napakababaw ng rason na to. Aside from maganda interior ng maganda interior ng G8, gusto ko siya kasi color blue. Ayan pa yung mga ibang bus dito. If ever you want. Ayan guys, this is the bus. So lagay na natin yung ating maleta. Come on! Buhubarin yung sapatos guys. Ayan, may plastic silang pa-provide. Let's go na A14 tayo. Ayan guys, so nakasakay na tayo ngayon. Dito kayo mag-check ng number. So B14 yan. Ang na-assign sa atin is A14. So this one, may ilaw to. If ever kung gusto nyo. Tanan! Sleep. Ano to? Sleep? I don't know kung ano yan. Pero tingnan nyo pa to. Meron din dito pa-water, pa-wet wipes, ano to? Ay, sira! Sila yung na-assign sa atin. So, this one. Ano to? Massage yan. Nakalimutan ko na kung paano itong buksan. Meron din ganyan dyan. Remote. Remote of what? Para dito sa TV. Tapos sa charging station, may Type-C and also may USB port lang na normal. Lalagyan na ng headphones if ever. May pang ring. May pa, ayan, ganyan. Tapos ito, may password. Kasi may wifi. Okay? So, paghiga, ganyan siya. Ay, naku, ang sarap pahiga. So, yung mga ganitong classic thing, pwede nyong gawin is, tawag doon, mag-rest na lang kayo habang nasa biyahe. Kung puyat kayo sa flight, 6 hours and a half naman in total yung biyahe. And may aircon. Kayo na lang bahala kung gusto nyong sarayan or what. Ganyan. Okay. Ganyan naman siya. Guys, so chine-charge natin yung power bank natin. And in fairness, mabilis. Yung pag-charge support nila, 29.3 watts. Oh. Nakikita nyo ba? Medyo malabo, madilim kasi. Ito yung itsura kapag ka total darkness. Yung buong cabin. Then, kapag ay night light. Ayan, yan yung ilaw niya. And to be honest, mabango naman tong mismong pillow. Kasi doon sa previous vlog natin, may mga nagtatanong, ay man mabango ba? Kahit, hindi ko kasi nalaman, hindi ko siya tinignan noon. Pero ngayon, chine-check natin, mabango naman siya. Hindi maasim. Hindi maasim, walang ganong amoy. Bale, ito itsura dyan sa baba. Inilagay ko lang dito yung sapatos. Ayan, so time check, it's already 1:46 p.m. Update ko kayo kung anong oras tayo makakarating sa Sapa. Pero may bus stop pa naman para sa CR break or toilet break. And also, merienda part. Ganun, okay? Good night for now. Guys, so time check, 3:19 p.m. Andito ngayon tayo sa first bus stop. Kakain muna. Kumain tayo. Hindi tayo usually kumakain sa ganito. Kaya lang, 3 o'clock na. Hindi pa tayo kumakain ng brunch man lang. Let's go. So, 25 minutes daw. Let's eat muna. Ito siya. Mainit ba? Mainit. How much? 30,000? 20,000? This one, how much? 40,000? Ayan, kumain tayo ng isa munang ganyan at isang hotdog-hotdogan. Yeah. Ayan, at least makakakain na tayo. Kaya lang walang yung legit na mga pagkain na parang may kanin-kanin, ganun. Fairness, masarap yung sausage.
20,000 ano, dong? This one pwede na. Kaya bili pa tayo ng sausage, mas type ko siya. So, bumili pa tayo ng isa. 20,000 dong. Ibang klaseng bus stop to kumpara noong una. Hindi siya maalat. Sarap. We're back na guys dito sa mismong bus and price watch. And gusto ko sabihin sa inyo kung magkano yung water ito. Bumili tayo ng water. Though may pa water dito kaya lang kasi hindi malamig. Ito 10,000 dong. And yung sausage is 20,000 dong. Tapos yung parang 10 yen na pancake na kinain natin is 40,000 dong. Yun lang yung alam kong price. Para just in case you want to know, para meron kang idea sa presyuhan sa bus stop. So, parang medyo minute yung aircon nila habang nakastop tayo ngayon. And, ayan, look. 5G pa din ang internet. So, if ever, kung gusto nyo ng malakas na eSIM, yung link ilalagay ko sa description. Guys, so, hello, narinig na ba ako? Wow, parang mic check lang. 30 minutes to rest. After 30 minutes, G8 will resume the journey. Okay. We have So, prepared slippers. Please do not bring shoes. okay. So, second stop na. So, 30 minutes yung stop doon. Ito yung itsura, oh. Hiện tại, And xe chuẩn time bị vào check, trạm 6 Cốc Sam. p.m. Quý khách có 30 phút 6 nghỉ p.m. ngơi na tại ngayon trạm. dito. So, basically, ang Vietnam po at ang Pilipinas ay may 1 hour time Nhà xe difference. đã chuẩn bị vé. So, Quý khách ahead hãy ang làm Pilipinas thủ ng tục 1 mang tờ hour. giấy của mình. The bus Ayun is siya. about to arrive at the Cốc So, Sam Arrival. ito yung itsura. Passengers will have 30 Basically, minutes it to looks rest. like a, After 30 minutes, parang G8 Baguio. will resume the Umakyat journey. tayo sa Cannon We Road, have prepared Marcos slippers. Highway, Please do ganon. not bring shoes. Yes, hindi ko po dadalhin yung sapatos. Siya, buksan natin ilaw. Oo, di ba? Atake. May pa-ilaw-ilaw tayo. Hello guys. This is my morning wake up look. Ito guys, yung itsura ng view dito sa second stop. And this is the second stop. Ayan siya. If ever gusto nyong kumain, ayan, may siopaw tayo nakikita. Mga chips, drinks. Mag-fuse tea nga tayo. Wait, bili tayo ng fuse tea, peach tea, passion fruit, or winter melon. Ay, parang first time nating maano tong winter melon. Sige, mag-winter melon tayo. So, 30,000 dong daw siya. Okay naman, no? Ayan, if ever, kung gusto niyo naman ng pho bo, or ayun na lang, English translation na lang. Meron dyang fried chicken egg, set na rice, fried rice, so-on, beef chicken rice noodle. Meron silang ganun dito. Ang sarap din ng winter melon, ah. It's giving milk tea, pero walang milk. Also guys, gusto ko bigyan ng shoutout tong si Jimin_Park, si Kenneth, Brian Sumaya, ayan, syempre si Brillian, and also si Binibining Anjin, plus si Today is _Winnie. So yon. Sa mga nagtatagpo dyan sa Instagram ng mga IG stories nila na nanonood ng vlog natin or something na nakita nyo sa vlog, thank you so much po. Nakikita ko lahat yan. So if ever kapag ka nanonood kayo ng vlog tapos meron kayong gustong part doon at gusto nyong i-IG story siya, itag nyo ako para ma-restory ko and also para makita din natin, okay? Natutuwa ako makita yon. Actually, nakalimutan ko na yung vinlog natin about sa saging sa Sapa na sinabi ni Winnie na lang sa story niya, and also, na-miss tuloy natin yung Switzerland because of the story naman ni Anjim. Ala lang, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yon na nag-check talaga tayo and tinitignan natin lahat ng mga tinatag sa atin sa IG. Guys, look. Tignan nyo. Ang lamig. Nagmumoist na siya. Ito na, Sapa. Ito na, malamig. According sa Google Maps, is 18 minutes na lang. Andun na tayo. And 7:16 p.m. na. Gabi na siya. Oo. Update ko na lang kayo mamaya. Pero kasi ang sistema dito, pagdating natin doon sa Sapa mismo, pupunta muna tayo sa office nila. Then from dun sa office nila, i-distribute sa iba't ibang van. Depende kung saan kayo ita-drop off, which is sa hotel. Ganun siya. So basically, pagka pinook nyo tong
G8 is may kasama na siyang pick-up sa Noybay International Airport. Itong mismong mga na-experience natin. May kasamang wet wipes and water. Plus, may kasamang drop-off sa hotel. O diba? Super sulit. All-in-one na yon. Okay, we're here na guys. So, ang kinuha nating trip ng bus is 1:45 p.m. So, nakarating tayo dito ng 7:27 p.m. Ibinaba na ngayon tayo guys dito ng bus. Nakikita nyo ba? Malis na kasi siya. So, may mga staff na nag-aantay and nagbigay sa atin ng papel. So, nakasulat dito yung hotel natin which is Horizon. Sapa Horizon Hotel kasi tayo. So, this is what it looks like nung G8 office. Hindi ganyan dati yan. Grabe ang improvement nila. I like it. Welcome sa G8 office! Tignan nyo guys, so meron kayong tatlong options. Mamaya explain ko sa inyo pati yung mga links niyan. Pero dito tayo sumakay sa single cabin. So pwede din kayo mag-shuttle van if ever you want. Tapos double cabin. Dalawahan siya, medyo malapad siya ng bahagya. And this is what it looks like, yung bus. Diba? Guys, tignan nyo, 14 degrees Celsius dito sa Sapa. Ang saya. And date check ngayon po ay April 18. If ever gusto nyo magpunta ng April dito sa Sapa, malamig pa din. Ito na guys, yung ating van. Grabe, tignan nyo. Yung visibility. Though hindi naman zero, pero ano siya, malabo, ganun. Ayun na guys, tayo na ay aalis ngayon. And konti lang tayong ihahatid, parang 5 lang kami. Guys, so dito tayo ibinaba nung mismong shuttle. Hindi tayo ibinaba doon sa mismong hotel. Siguro kasi traffic. So, dire-diretsuhin lang daw to. Kaya ngayon maglalakad-lakad patuloy tayo. Tara, lakarin natin siya, oo. Ayan. For the lakad pala tayo, kaya nakala ko dire-diretso na. Tignan nyo, oh. Ito yung nasa daanan natin here. Ganda talaga. Grabe yung fog dito, no? Because of ano yan, guys, high humidity and also yung lamig ng mountain. So dito siya, dire-diretso lang. Medyo tahimik dito sa area natin. Ayan. And grabe, ramdam na ramdam mo yung ano. Kasi minsan kasi yung fog parang hindi ko nararamdaman at some point kapag kalalapit sa atin, ganyan. Pero ito, ramdam na ramdam guys. Like, parang nababasa ng slight yung face natin because of the mga droplets, ganun. Okay, this is our hotel. Katabi niya yung Hong Vong Hotel. So ito atin, Sapa Horizon Hotel and Skybar. Grabe, labas pa lang ang ganda na. Ayan siya. Let's go. Again guys, ito siya. Explain ko na lang sa inyo kung paano natin binook mamaya at kung magkano. Ayan. Ayan. Good evening. Wow, it's so beautiful. Ito guys, yung itsura ng lobby oh. And walang tao na oh. Social ng lobby. Ang ganda. Actually, dito sa Sapa Lake natin, since 10 days naman tayo dito, 10 or 11 days, ganyan. 3 hotel po ang ating pag-jump-jumpan dito. So, isang hotel na tong hotel, ano yan, Sapa Horizon, lilipat tayo sa BB Hotel, tapos isa sa, sa Hotel de la Capole. Basta yun, mamaya ako sa inyo explain. Yun guys, so tara na, pumasok na tayo. In-upgrade daw tayo because of 4 nights kasi tayo nag-book dito. Nakakatuwa naman. Guys, andito na ngayon tayo sa room natin at ang ganda! Na-exceed yung expectation natin, like literally. And papakita ko muna sa inyo, binook po natin siya sa Agoda. So if ever, kung magbubook kayo sa Agoda, ayan, lalabas dyan sa screen lahat ng codes natin, pwede nyo gamitin. Or ilalagay ko dito sa video comment section and even sa description, yung link na i-click nyo na lang po para maka-discount kayo. And 5 times nyo pwede yan gawin. So click the link, ma-redeem nyo, gagamitin nyo, and click the link again, re-redeem nyo, gagamitin nyo for 5 times yan. So kahit hindi sa Vietnam trip nyo, kahit sa mga trip nyo sa ibang bansa, pwede yan. And meron din tayong code sa Klook. Paul Ivan Klook naman yun if ever. Kung sa Klook yun naman preferred, mag-book.
Ito yung binook natin guys, superior room with balcony. So street view yung binook natin. May kasama siyang breakfast. So in total, ang binayaran natin is 15,952.93 pesos. So in total niyan ay 4 nights. So 5 days and 4 nights kasi tayo dito sa hotel na to. Bali pumapatak guys na 3,988 pesos per night tong room na to. And ang binook natin is yung street view lang. And nakita nila kasi na 4 nights tayo dito, in-upgrade tayo na ang view na natin is mountain view. Though foggy ngayon, kaya hindi natin makita. Sabi ng receptionist, ngayon daw foggy and bukas uulan. So sa mga susunod, sana makita na natin siya ng talagang medyo sunny yung part, ganyan. Bali, ayan guys. So ito yung mismong pintuan. Ito itsura nga pala ng ng labas. Ayan siya. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina eh. Pero yung itsura ng labas. So, dito sa side na to is yung toilet. And ang ganda ng toilet nila. May bidet na. Tapos meron pang pa-bidet doon sa yung sa mismong cover. Yan, nakakatuwa. And yan. Sariling door. Ayan siya. Tapos, dito naman sa side na to, ito naman yung liguan. So, tignan nyo. Meron tayong sink dito na napakaganda. Napaka-classy. And then, may pasalamin sila. May mga towels, may extra sabitan dito. And ayan, yung shower area. So, kung naku-conscious kayo, pwede nyo ibaba yung curtain. And dito din, meron din cortina for privacy. Ayan, kayo bahala kung ano gusto nyo gawin dyan, okay? And sa side na to naman, is yung cabinet. Check natin. For sure, may safety deposit box dito. Ayan. At meron pang pa-bathroom. Oh! Atake! And meron pa tsinelas dyan sa baba, laundry bag, and also this one. Okay? Tapos ito po ang ating higaan! Tanananan! So, ayan siya. Wait. Ito pala yung lagyan ng keycard. So, ito yung itsura dito sa side na to. Ito yung view kapag kunyari, hindi nyo sinasara yung loob ng toilet. Pero kapag sinara nyo yan, sarado naman na yan, okay na yan. Mayroon pa telephone dito and yan, may mga paper dyan. Smart TV po. Nakakatuwa. May luggage rack. Meron dito refrigerator na mini. And also, ayan. So, kasama to sa kanilang pamigay dito sa atin. Merong pasaging dyan. And also, mangga ba ito? Mangga to, no? Mangga siya. Tapos, ito, may pa-water and ayan, mga konting things lang dyan. Diba? Tignan nyo, guys. Oh, kung gaano kaganda, ka-spacious yung ating room. Nakakatuwa. Plus, may pa-carpet pa pala dito. Hindi ko pala sa inyo napakita. Ayan yung carpet and meron pa upuan dito. So, may pa-table dito ganyan, if ever. So, ayan siya. Diyan sa side dyan. Ito yung view. And I think mountain to. Tignan natin sa mga susunod na araw. Papakita ko sa inyo. Yun nga lang, yung balcony niya is hindi siya yung totally close. So, kung may kapitbahay tayo dyan, makikita niya tayo. Pero okay lang. Ito yung itsura naman ng baba. And alam nyo guys, for some reason, sorry, nadapa na naman ako. So, since second time na natin to dito sa Sapa, sabi kong ganyan, nung una kasi sa Viet Trekking Sapa tayo, which is good, okay doon na maganda doon. Don't get me wrong. Pero, na-realize ko, kasi kapag ka nandun kayo sa Viet Trekking Sapa, is hindi siya ganoon ka-accessible agad sa mismong main street, or sa Sun Plaza, or sa mga ibang mga street food area, ganyan. Kasi yung Viet Trekking Sapa nakahiwalay eh. Pwede nyo puntahan yung Lado Homestay, yun lang yung malapit doon. Pero ito, walking distance lang siya sa mismong area. Sa mismong main street, sa square, ganyan. So, kung gusto nyo ng mura, maganda yung room, and accessible sa lahat ng mga establishments, sa square, sa church, ganyan, and so on, dito sa area na to kayo mag-book, okay? And yung dalawa pa namang hotel natin na susunod is mas magandang location yon, pero mas mura to, pero maganda din naman siya. And maganda din yung location na to, okay? Pag kumparahin nyo na lang yung hotel na tutuluyan natin, kasi lahat yon magaganda ang location. It's just that ito, kailangan nyo mag-walk lang ng mga 3 minutes para makapunta dun sa square. Yung kasing dalawa, andun na agad sa harapan nila. And bago ko pa makalimutan, ito po yung ating binook. So, Hanoi to Sapa Cabin Sleeper Bus by G8. Yung link nito ilalagay ko sa description para mas madali na lang sa inyo. So, example, click natin tong May 6 kunyari. Tapos, pwedeng pick up kasi sa Hanoi Old Quarter. Pero tayo, Noi Bai International Airport, then drop off sa Sapa. And ang presyo po niyan is 1,023 pesos. Okay? So yung link nito, nasa description na lang para mas mabilis and para same tayo ng experience, ha?
Pero kasi guys, meron ding mga other options. Kung gusto nyo naman, kunyari Hanoi Sapa, tapos limousine bus yung sasakyan nyo, mas madaming booking to, tignan nyo. Pero kasi, mas preferred natin yung nakahiga tayo. Kasi si Maki Santos and si Bobby Fabayos o si Travel Tayo PH, na ganito sila if I'm not mistaken. Pero mas preferred nila yung, mas preferred ni Bobs yung nakahiga. Si Maki mas gusto niya yung nakaupo. Pero tayo kasi parang feeling ko, yung personality natin, mas gusto nating nakahiga. So, hindi na tayo magbubook nito. Pero if ever kung gusto niyo ng ganito na limousine bus, ganyan, ang one way nito from Hanoi to Sapa is 959 pesos naman siya. Pero kapag ka VIP is 1,258. Tapos pabalik naman is 960 yung standard Sapa to Hanoi, then yung VIP naman 1,275. Binibigyan ko lang kayo ng other options pero hindi ko kasi siya naranasan, so I don't know kung paano, pero check nyo na lang yung reviews. 70,000 naman yung nag-book. Yung G8 kasi 20,000 pa lang yung nagbo-book. So pwede kayong mag-book ng G8 din sa trip.com or sa Klook, depende dyan kung saan nyo gusto, and pwede naman yun, mabait naman silang lahat kausap. Bali, ito guys yung location natin. Kung titignan nyo, ito yung Sapa Horizon. Yung color blue, ayan siya. And konting tawid lang, ito yung square eh. This one, ito yung square na sikat dito. Tapos, ito yung next nating hotel. Hotel Sapa Square, or BB Hotel na sikat yan. Tapos, ito pa yung isa nating hotel. Asan ba yun? Ito. Hotel de la Coupole. Ito, 5-star hotel to. Para kakaibang klaseng experience naman siya. Perfect din to for families, I'm sure. Kasi may mga friends na tayo nakapag-check-in dyan. Tapos, ito yung pinaka, Sun Plaza. Kung saan kayo sasakay ng, ng tram, ng cable car, ganyan. Actually, guys, I like the experience. Type ko yung total experience natin ngayon. Super smooth niya. And nakapag-withdraw tayo ng maayos, tapos nakapunta tayo ng maayos dito, super safe, walang aberya, and ang ganda pa ng ating hotel room, malamig. So, wait, bago natin tong i-end tong part na to kasi lalabas tayo, papakita ko naman sa inyo. Kumunik muna tayo sa wifi. Syempre, wifi check tayo para sa mga nag-work from home dyan or kailangan ng internet para aware kayo kung gaano kabilis ba or kabagal, okay? Papakita ko sa inyo, wait. Ayan, ngayon, let's go. I-check natin kung gaano kabilis. Tanananan! Oh my God, guys. Guys, tignan nyo kung gaano kabilis. 300! 200! Ang bilis! Ang lala! So, perfect na perfect to. Kapag ka mag-upload, magda-download ganyan, so makakapag-upload talaga tayo ng real time dito sa Google Drive. Kasi mga ibang hotels, hindi ganoon kabilisan. Pero ito, perfect siya. Perfect! So, ayan, tignan nyo, yung download 331 Mbps and yung upload naman is 278 Mbps. Perfect siya. So, yung wifi dito sa Sapa Horizon Hotel is Iva DJ approved. Okay guys, time check. It's already 8:58 PM and ngayon, kakain na muna tayo ng dinner. Plus, meron tayong mission. Maghahanap tayo ng laundry area. And titingnan na natin ulit yung paligid ngayong gabi. Let's go. Binigyan tayo guys ng map dito sa front desk. So may malapit siya na ATM, even pharmacy yun nakalagay. So papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlog naman kung magkano yung mga gamot din dito. And iisa-isahin natin lahat ng mga nandito na sikat. Okay? So now, let's go na muna. And ayan, dito nga pala sa side na to, yung glass bridge. Pupunta din tayo dyan kasi hindi natin siya napuntahan before. And ngayon, umuulan po dito and sabi sa weather application hanggang bukas uulan. So buti na lang, meron tayong payong dito. So nagpapahiram ng payong ang ating hotel, itong Horizon. Plastic din niya, papakita ko lang sa inyo harapan. Ano ba to? Haunted hotel ba to? walang mga kailaw-ilaw lang katao-tao. Ito yung itsura ng paligid ng hotel natin. Ayan siya. So, let's go! Alam nyo, ang ganda din ng location niya kasi ito yung mismo hotel natin. May shortcut dito pababa doon sa sikat na street na punong-puno ng pagkainan. Pagkainan? Ano yun? So guys, first viewer encounter, may mga namit tayo, mga taga-Sok Sargent. Kaya lang hindi ko na videohan kasi umuulan. Nahirapan ako ilabas yung camera. Pero nakakatuwa. Nice meeting you po sa inyong lahat. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka dinire-diretso yan, dyan yung BB Hotel. Tapos, yung Kong Cafe, dito din yan sa area na to. Wait, saan ba siya? Basta dito lang yan sa area na to. Bali ngayon, maghahanap lang tayo ng kainan. Mga tusok-tusok levels lang, ganyan. Para super quick-quick lang. Pero parang, naaalala ko, meron tayong nakainan sa gilid siya eh. Sa gilid na side ng
Gilid na side. Ito yung sinasabi ko sa inyong Kong Cafe, oh. Ayan. Pero sa mga susunod na araw tayo dyan. Ito, gusto ko ding matry natin ito mga massage. Alam nyo yan, mahilig tayo sa mga foot massage. So, yung 60 minutes, 1 hour, 230,000 VND. 30 minutes, 100,000. Try natin yan some other day. Baba na muna tayo dito. Ay, ang galing, merong Sapa nightclub. Di natin nakita yan before. Nice. Alam nyo, kinakailangan nating bumili ng ng jacket. Hindi kasi tayo nagdala ng jacket. Sabi ko, dito tayo bibili para updated na North Face na jacket. Dito kasi guys sa Vietnam, if ever, sikat na sikat po dito yung North Face na jacket. Like, napakadami yung pwedeng mabili dito. Ayan siya, oh. Bibili tayo niyan. Kayo mag-alala. Parang hindi dyan eh. Parang kailangan natin pumunta dun sa kabilang side. Andun yung kinainan natin before. Umakyat na lang ulit tayo. Grabe, ang ganda ng view, no? Napakaliwanag. Super. Ay guys, atake ito. May nakita tayo barbecue, hot pot, and local food. Parang ganyan yung gusto natin ngayon. May sabaw, tapos iihaw-ihaw tayo. Mag-check nga muna tayo kung magkano. Kanina pa, alam niyo kanina pa tayo tawid ng tawid dito. Tawid-tawid, left, right. Ito siya. So, ito yung price. 500,000. Parang ang dami. Ang dami, pero barbecue naman. 155,000 isang plate na ganyan. So, ang halaga nun, 350 pesos to. Yung ganyan. Parang gusto ko makakadalawa tayong level, guys. Parang feeling ko hindi kaya ng isa lang. Barbecue USA beef. So, 169,000 isang plate. Ito naman, lemongrass and ginger tea, 50,000 VND. Ito may inoke, favorite natin, 165,000. Tapos, ito yung may soup lang talaga na legit. Parang ang mura nitong rice, 80,000 lang. Grabe, nagugutom na tayo. Saan ba tayo kakain? Mag-ano pa tayo? Magka-canvas pa ba tayo? Sige, mag-canvas tayo. Ito naman, kapag ka dito, ayan naman siya. So, 'di ba? O mga ihaw-ihaw dito. So, dito nakikita nating physical kasi doon sa isa hindi eh. So, ganito siya. Ayan. So, yung fried rice dito. Ay, mura yung fried rice dito. 65,000 lang dito. Doon sa isa 80,000. Tapos yung fried spring rolls. Parang gusto ko sa Paradise tayo mag-ganon eh. Parang gusto ko mga ganito muna yung kainin natin saka rice lang. Okay, sige. Order tayo. Dito tayo. Ito guys yung pangalan ng kakainin natin. Com Lao Nong. Ayan siya. So dyan tayo kakain ngayon. Dito sa side na to, okay? Ayan siya. Dito siya. Parang ito gusto kong itry natin yan. Ayan guys, so mamimili tayo. Tayo pala kukuha kung ano. Ito lang yung kakainin natin. Tapos mag-iisang rice lang tayo. Ito siya guys naman. Order tayo ng rice. Rice 3 times a day. Uy, grabe yung ribs nila dito oh. Serve with white rice. Atake. Yung beef one nila 50,000. Wait, sa rice tayong section. Rice section. Kasi rice. Oh my god, where's rice? Umorder tayo guys ito, fresh fruit na mango juice, 40,000 dong. Then sa rice, ang in-order natin itong fried rice with beef, 65,000 dong. And alam niyo sa mga inihaw, tignan niyo naman, ang mura lang ng isang pork belly dito na ganito. So 50,000 one piece, 'di ba? Tapos yung kinuha natin kanina, asan dito to? Yung may enoki, mushroom. Ito siya. 20,000. 'Di ba? Ito na guys, dumating na lahat ng order natin. So may mango juice, may fried rice, tapos dito merong pork belly, merong talong, tapos merong mushroom rolled na pork. Pork ba or beef yung nakuha natin? Beef yung nakuha natin. So ayan, at tapos may pa-sauce silang ganyan. Ngayon guys, kumain na tayo. I'm so excited. Ito yung first meal natin dito sa Vietnam.
Ay, sarap. Pero, hindi ganoon kalasa yung pork. Kung magawa na siyang marinade. So, basically, parang inihaw lang. Pero masarap pa rin. Kumbaga, hindi lang siya yung parang chooks to go. Di ba yung chooks to go, kahit walang sarsa or sauce, masarap na. Ito parang kinakailangan niya lagyan talaga ng sauce na binigay nila. Ito siya. Itadakimasu. Ay, ba't ba itadakimasu? Ay, nasa Vietnam tayo. Ang sarap. Kaya ang hang. Ang lambot. Kaya nagkikrave ako sa talong. Kaya order tayo. Actually, ang kinikrave ko talaga to, ang talong guys, na may giniling. Yung luto sa Pilipinas, ganun. Sarap. Yung fried rice malasa. Though hindi durog na durog yung salt, nararamdaman ko yung rock salt. I like it. Thank you. Yun na, mango juice. Fresh mango, kasi lasang-lasa natin eh. Dinudurog pa natin yung pinakamangga. Ay, meron silang pagulay. Ayan. Alam nyo naman, mahilig sa gulay dito sa Vietnam. Sarap. Tanan guys. Ubus na natin yung pagkain. Halatang gutom na gutom si Self. Kasi hindi kumain. Kanina lang tayo naka-eat ng sausage doon sa stopover. So magbayad na tayo. Ito yung total bill natin. 190,000 dong. Can I pay via card? Cash, okay. Thank you. Tinanong ko lang guys, pero cash naman talaga tayo magbabayad. So hindi sila tumatanggap ng card dito. Ngayon guys, pupunta naman tayo dito sa Laundry Sapa. Malapit lang siya dito, pero hindi pa tayo magpapalaba. Magtatanong lang tayo. Mag-inquire lang tayo kung magkano. Kasi yung mga dala pa natin sa mga ibang ibang trip. Mag-iingat lang kayo kapag ka nandito kayo sa Vietnam ha. Specifically dito sa Sapa. Yung sahig medyo madulas ha. So andito sa side na to, yung laundry shop. Ngayon lang tayo nadaan dito sa side na to kasi di tayo bumaba dito before. I'm really sure sa mga ganyan mas mura. Kasi hindi siya doon located sa mga touristy areas. Ito meron pa dito. Pizza, pasta, Vietnamese bread. Oh, so ito yung laundry. Ayan siya. Sa baba? Ah, ito nasa baba. Tanong tayo. Yan. Ayan. Hello, how much is your laundry? So guys, from 7 a.m. to 10 p.m. siya open. Bukas, dali natin dito yung damit natin. 40,000 dong per kilo. So, 5 to 6 hours daw siya. So, papakita ko na lang sa inyo tomorrow or sa mga susunod na vlog. And, ayan. Ito yung mga washing machine nila dito. Hello! Ayan, oh. Diba? Balik na lang tayo tomorrow. Pero, if ever kung gusto nyo makita o mapuntahan din to, ilalagay ko dito yung screenshot sa Google Maps para mapuntahan nyo. Come on! Come on! Bye-bye. Tomorrow! See you tomorrow! Tomorrow! Bye-bye! Bye-bye! Alam nyo, for some reason, natatakot ako sa mga ganitong ganap-ganap dito sa Sapa. Kasi ang bilas nito eh. Sa mga sasakyan, though I know naman na ito yung mga side na na nagpapakapit sa mga gulong. Pero kahit na, di ba? Daling-dali tayo sa ginawa natin. Pababa kasi lahat ng mga pinuntahan natin. Ngayon, paakyat lahat. Ayan, naakyat tayo ngayon. Ay, nako. Ay, wag na. Meron tayo na meet the viewer. Hi! Taga saan po kayo? Tacloban. Tacloban. Nakakatawa guys. May na-meet tayo na viewer from Tacloban si ate.
Nanginginig pa siya. Sabi ko, huwag ka na manginig, huwag ka na manginig. Nanginginig siya. Nice meeting you po. Ang daming Pinoy ngayon dito sa, Sapa. Ayun. So finally, we're here sa taas. Tananan! We're back sa Sapa Horizon Hotel. Ay! Nakakahingal talaga. So guys, good morning. O diba attack? Inabi ko talaga yung Osmo Packet para maipakita ko lang tong good morning clip na to. So 9:12 AM. Labag sa loob kong gumising ng maaga pero kasi gusto ko ding makita yung yung breakfast buffet dito kasi may pa breakfast buffet daw. I mean, kasama talaga yun sa binook natin. So, tara na muna. Hanggang 10 AM lang yun. Tapos bumalik na lang tayo dito kasi gusto ko rest lang tong araw na to for us. I mean, syempre, nakakapagod yung mga nangyari no mga nakakaraang araw, linggo, ganyan. So, kumain na muna tayo. Ayan, 9:13 na. Saglit na lang. Magsasara na yung breakfast area. So, siya? Bukas siya from 6 AM to 10 AM. Papakita ko sa inyo yung itsura ng balcony. In 3, 2, 1. Tanananan! Ayan! Nakikita natin yung mountain! Grabe yung Sun Plaza na to. Ayan yung Sun Plaza. Actually, dyan tayo. Lilipat tayo dyan kasi yan yung hotel natin sa mga susunod na araw. Wait. Pala entrance. Ano pala? Okay. So, ayan po. Tara na. Umakyat na tayo. Nasa 9th floor yung restaurant. Ayan na guys. Nag-cap lang tayo kasi gulo-gulo yung buhok natin. And also, ito. 9th floor yung restaurant. Kita ko sa inyo yung itsura. Pwede ko dito. Ito pala. Diba? Ayan siya. Ito guys. Sa itsura ng buffet. May mga juice dyan, cereal, tea, mga prutas, Basically, medyo paubos na kasi pa-close na tayo nagpunta. Garlic bread! Hello! Hello. Xin chào! Xin chào. Ayan. Mga... what's this? Sorry. And sweet potato. Potato. Okay, thank you. Tapos, mozzarella? Just Cheese? just- Yeah, just thank cheese. you. Oh, tingnan nyo guys. Merong, I don't know kung ano, pero merong mushroom. Matuwa. May mushroom na kasama. Rice, noodles, vegetables, bacon, siopaw, and sweet potato. Tapos, egg. Ito? Oh, soup. Okay, sige. Nakakatuwa. So guys, kung di lang umuulan, parang ang saya ditong kumain. Dito sa mismong balcony part. Kaya lang kasi umuulan ngayon eh. And actually, uulan din sa next 7 days. Ganun kalala during all of our stay. Ayun yung Sun Plaza. Sikat na kung saan. Diyan yung mismong pasukan para sa Fancy Pan. Ito yung mismong plaza naman mismo or square nila. Then yung church, if I'm not mistaken, andito sa side na to. Ayan siya. Ito yung daanan sa baba. Yung nakikita ko ngayon kasi hindi ko siya nakikita at hindi ko na ipakita sa inyo kagabi. Tada! So this is our food. May egg dito. May pho or soup or baka hindi pho yan. Ay ba nakakita ka lang ng sabaw, pho na agad yung sasabihin mo. Pero madami kasing uli ng soup dito sa Vietnam. So hindi ko alam kung ano yan. Pero yan yun. Wala kasi nakalagay na label doon. Tapos ito, kinuha lang natin fried rice, bacon, chicken with mushroom, vegetables, sausage. Itadakimasu. Wait, ano ba itadakimasu na version sa Vietnam? Hindi ko pa alam, pero sasabihin ko sa mga susunod na vlog. Kasi 21 days tayo dito, no? Kailangan nating matutunan yung ganun. Tapos ito ay mga, ano naman yan? Siyempre, mga basic needs, utensils, mga paminta, salt. Oh, yun lang. Sige, kain na tayo. Let's eat, guys! Tikman muna natin tong mushroom. Sarap. May lasa yung mushroom. Malinamnam. Hindi basta plain.
Itong bacon nila, hindi siya yung parang crispy. Pero okay lang. Fried, masarap din. Itong soup dito nagkakatalo kasi sila may gawa. Yan ang sarap. Ano siya yung aroma ng mismo mga gulay na nakalagay. Lasang lasa. And meron siyang noodles na kasama and itong chicken. Ganun. So yummy. Guys, so ayan, tapos na tayong kumain. Almost. Ito, ang dami kasi nilang binigay na soup. Ang comment natin, masarap lahat ng pagkain. For me, honest review to, maliban sa sausage. Maliban dito. Bakit? Ang tigas. Ang tigas nun. Pero the rest masarap. Yung egg niya, kasi merong mga specific type of eggs kapag ka mga nasa breakfast buffet kayo kahit sa ang hotel, para may aftertaste yung egg at some point. Ito masarap. Ang pagkakagawa niya, malinamnam na medyo creamy. Tapos ito, type ko tong chicken na to. This one, I like it. Masarap lahat. Itong soup nila masarap din. Ang daming hala kasing binigay, isang buong bahol. Kasi nagpunta tayo doon, nag-video tayo. Tapos ginagawa na ni Kuya. Ito yung default size nila. Ang laki. Tapos may mga juice doon. Kumuha lang tayo ng orange juice. Masarap naman. Medyo konti lang yung tao ngayon. Though, baka mamaya mga tao kasi kumakain ng 6 a.m., 7 a.m., ganyan. Because of gusto nila maaga sa fansipan. Kasi mas maganda sa fansipan maaga. Ayan guys, wala nang tao. Hello. Hi. I'm good. I'm just vlogging. You just got Yeah. Thank you. Sky bar there. Yeah, it's here also. Oh, There's a dustbin there's a sky bar. from the up there. Okay. Thank you so much. Grabe, ang ganda. Ang ganda. Ay. Ang ganda. Imagine. Ito yung view sa rooftop natin. Skybar ang tawag nila dito. Tada! Nakakita tayo sa yun yung plaza. Pupunta tayo dito sa church. Pero susunod na vlog na lang yan. Diba? Biniyaan tayo ni Lord ng napakagandang view ngayon. Hindi umuulan. Pero sabi sa Google tuloy, sa weather application, uulan dapat ngayon eh. Hello guys! So before we end this vlog, share ko muna sa inyo yung thoughts natin and also yung experiences, Tagalog, Pilipino naman yung accent na yun. So, share ko sa inyo yung mga karanasan natin from Hanoi or Noi Bai International Airport going here sa Sapa. And tingnan nyo dito sa likod, kitang-kita dito yung Sun Plaza and also yung magiging hotel natin. Ayan, kitang-kita dito. Ito guys, wait, nakikita from here. Ayun yung BB Hotel, dyan yung next nating hotel at yung Hotel de la Coupole. Nalilito ako. Para kasing parang couple. Basta makikita nyo na lang sa mga susunod. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung pangalan ng mismong hotel. So for now, is i-share ko muna sa inyo again kung ano yung naranasan natin. Sa Noi Bai International Airport, super dali lang. And inuulit ko po, starting April 15 onwards, and I'm sure, syempre mapapanood nyo to after that date, kinakailangan nyo na po ng pre-arrival card. And ano naman yun, pwede nyo fill outan online. So yung link ilalagay ko na lang sa description. Basically guys, ang mangyayari, kailangan kahit nasa Pilipinas pa lang kayo or kung nasa pa man kayo before landing sa Vietnam, is meron na kayo nun. Para hindi na kayo matrap doon sa mahabang pila. Kasi napakahaba po talaga ng pila dito sa Vietnam. So aside from that, yung mga ibang travel requirements na kinakailangan na basic for Filipino tourist, number 1, syempre yung passport dapat valid at least 6 months ha. Kapag kayaan ay 4 months na lang yung validity, may chance ang ma-offload kayo. Okay? Next is yung confirmed hotel booking, your round trip airplane tickets, and also if ever lang naman, digital copy or digital itinerary, kahit sa notes lang ng cellphone nyo para in case na hanapin sa inyo. So, nung nakaland tayo dito sa Noi Bai International Airport, doon pala, sa Noi Bai International Airport,
is super quick lang. Kinuha lang natin yung maleta natin after ng immigration. Tapos, pumunta na tayo sa arrivals hall area. Doon, pwede kayong bumili ng SIM card. Kung hindi eSIM ang gusto nyo, meron doon. Pwede din kayo mag-purchase na lang ng eSIM. Yung link ilalagay ko sa video description para mabilis nyo na lang makita at mahanap. And napakabilis nun. Yung provider ng Klook na network is Pietel. So, ang bilis niya talagang super. Never tayo nagkaroon ng dull moments or buffering sa mga pinanonood natin ng mga vlogs. Okay? Next is kung mag-withdraw kayo sa Agribank. Okay? So, by the time na fini-film natin to, is gamitin nyo pa rin yung GCash card nyo or Maribank. Yung Maribank, ano na siya walang forex fee. Pero yung GCash kasi, as of the moment, is 0.5%. So, basically, pwedeng Maribank na lang gamitin nyo. At pwede din namang GCash. Kasi nasanay na tayo GCash and lahat ng mga nakakonekta sa mga applications natin ay GCash talaga. So, nung nakapag-withdraw tayo, nagpunta na tayo doon sa column 1. Doon sa column 1, doon pipick upin kapag ka G8 yung kinuha niya na transfer going here sa SAPA. So, ang nangyari, nung pinick up tayo, dinala na tayo syempre doon sa loob ng ating cabin sa bus. Ang saya na experience. So, 6 hours and a half yung biyahe. Though, hindi ko na-count kung ilan yung biyahe natin. Pinakita ko naman sa inyo sa previous clips kung gaano katagal siya itinagal. And, meron 2 stop. So, inuulit ko, may 2 stop para sa mga taong mahilig mag-toilet, like CR break, PP break, ganyan. So, meron po. And pwede din kayong kumain. Okay? So, doon sa mismong G8 experience na yon, kasama na doon yung pick up, yung pa-water, pa-wet wipes, and syempre yung cabin nyo, and 2 bus stop, tapos yung pag-drop off sa hotel nyo. So, sige, pipipan ng pipipan. so ang nangyari sa atin, hindi tayo i-drop off sa mismong hotel natin, kundi doon sa mismong harapan, kasi napaka-crowded kagabi nung pagdating natin. Gabi tayo dumating So, yun lang naman ang experience natin. Tapos dito naman sa hotel natin, sa Sapa Horizon Hotel, super ganda na experience natin. Ang lapit lang niya sa lahat. Alam niyo kung hindi lang tayo ma-hotel hopping person, parang ang gandang mag-stay na dito kasi perfect na siya Perfect yung location, perfect yung service, perfect yung breakfast buffet. Ang sarap lahat except sa sausage. Hindi ko nagustuhan yung sausage. Tapos, yung wifi napakabilis. Lumalagpas ng 300 Mbps. I'm sure yun ang gusto nyo kapag kayo ay turista, lalo na nag-work from home kayo or meron kayong mga businesses na hinahandle, perfect option to. And if ever kung ibubook nyo to, yung link ilalagay ko sa ibaba. At kung ibubook nyo to sa Agoda, meron tayong code IvanDJ Agoda. Or kung gusto nyo i-click yung link dyan sa video comment, sa comment section, ilalagay ko na lang dyan para mas mabilis nyo makita. Or kung bubuk nyo naman to sa Klook, is pwede nyo gamitin yung code natin call Ivan Klook. Okay? Lalagay ko dito yung codes. Ayan, nakalagay dyan yung codes. Pwede nyo magamit lahat yan sa inyong Vietnam trip, Sapa trip, or kahit saan pa man, kahit beyond Vietnam, kahit sa Japan, Hong Kong, United States of America, Africa, and so on. Okay? So, yun lang po yung experience natin. And so far, 10 out of 10 lahat. Hindi pala, 9.9 pala. Ang nagpa-minus doon yung hotdog, yung sausage. Talagang merong bari yung sausage, no? So, yun lang naman, guys. Thank you guys for watching sa ating arrival vlog dito sa Sapa at dito sa Vietnam. And ang lamig dito. And temperature check, ngayon po ay 19 degrees Celsius. Again, maraming salamat. Thank you guys for watching. Xin chào and come on. Vietnamese word yun. Again, bye-bye po. Follow nyo ako sa mga ibang social media platforms natin. Lalagay ko dito sa screen. So, yun lang. Thanks!